Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Kumusta po ang inyong lugar, ang sitwasyon matapos po ang pananalasan ng bagyong Uwan? Sana safe po kayo. Anyway, ka-coffee, pag-usapan natin itong papalapit na pag-aresto kay Bato de la Rosa. Kasi sabi niyong Ombudsman, Boying Rimulya, nag-issue na po ng warrant of arrest. So as of the moment, yan po ang katotohanan pa. Sinasabi nila, hindi daw po yan verified. Wala pa raw po natatanggap ang ibang ahensya kasi nga, alam naman yung pangalandakan, ay, yan na. Lahat ng agency makakatanggap ng kopya ng warrant of arrest. It doesn't work that way, ka-coffee. Anyway, sige, regardless kung meron o wala, pinakaba si Bato. At namimiligro siya dito, ka-coffee. Kasi may mga grupo sila, wait lang ha, hinahanap ko ha. May mga grupo na ini-insist nila, hindi pwedeng dalhin si Bato sa International Criminal Court dahil meron daw pong ruling ang Korte Suprema patungkol po dito sa extradition. Di ba? Pero may isang profesor na University of the Philippines, law expert, na nagsasabing hindi na kailangan dahil ang mangyayari isurrender. Isusurrender ng gobyerno ng Pilipinas si Bato de la Rosa sa ICC. Pangalawa, itong extradition na ito na sinasabi ng kampo ng mga DDS, ng kampo ni Bato, may requesting party. Yung extradition na yan, agreement yan, mag-uusap ang dalawang bansa, ang Pilipinas at ang isang bansa. Ang ICC ay hindi po isang bansa. In short, hindi mag-a-apply itong extradition na pinupunto nila na batay daw po sa ruling ng Korte Suprema. Actually, binabasa rin natin yung stand ni Conti, yung abogado ng mga biktima, di ba? Yan din po yung pinupunto niya. Consistent doon sa sinasabi ng UP Law Professor. Uy, kung ganyan ang sitwasyon, yung proseso na pinagdaanan kung paano nakulong si Digong, kung paano siya dinala sa dahig, nang hindi na dumadaan sa any court ha, sa anumang korte, ganun din po yung mangyayari kay Bato. Walang exemption. Kahit sitting senator pa siya. Ang pinupunto nga nila dyan, kahit presidente ka nga kapag na-issuean ka ng warrant, hindi ka exempted. Uy, naku po, nanganganib si Bato dyan. Kaya ngayon, may nangingialam. Si Kaufman, ito, abogado ni Digong to ha, dapat nag-aabogado siya para kay Duterte. Ang problema itong si Kaufman, nagtutunog, dilis na rin. Nangingialam dito sa kaso ni Bato. Bakit? Nagpapapansin. Gusto maging kliyente si Bato de la Rosa. Kasi dalawa na yung kliyente niya, napakamahal ka coffee para makakuha ka ng abogado dyan sa ICC. Nagpapapansin ngayon, nangingialam. O kayo mga dilis, huwag niyong kunin si Kaufman. Alam mo kung bakit? Ilang buwan na yan, walang development sa kaso ni Digong. Kung magaling yan, may development agad yan. O dadagdag pa yan si Bato. Paano niya pa maasikaso yan? Di ba? Hindi lalong nabulok na lang yan dyan si Tatay Digong kung magpo-focus na naman siya kay Bato. Ay nako, sige, pag-usapan natin ito. Ito yung pinupunto ko sa inyo kanina. Bago lang ito ha, fresh ito ha. Nasa inquirer.net. Pwede nyo i-verify yan. Baka sabihin niyo si ka-coffee gawa lang ng gawa ng kwento. Si ka-coffee fake news lang yan. Kasi hindi naman tayo abogado, di ba? So yung kukunin natin mga punto de vista, mga analysis mula sa mga abogado. Hindi lang basta abogado ha, hindi lang gaya ni Torion ha, mga dekalibre ito. Halimbawa itong professor mula sa UP. Basahin natin. A University of the Philippines legal analyst said the Supreme Court's rules on extradition proceedings would not apply to the impending turnover of Senator Ronald Bato de la Rosa to the International Criminal Court or ICC, saying, ito po sinasabi niya, that his case is not an extradition but a possible surrender or transfer of custody. Sa pool. Ngayon kayo magmarunong. Kasi kayo mga expert na dyan, mga dilis, biglang mga naging eksperto sa batas Ngayon, kontrahin nyo yung sinasabi nitong UP Law Professor. Kasi puro kayo Harry Roque, pinapakinggan nyo si Harry Roque. Si Harry Roque, kahit mali na yan, basta papabor sa kanya, yan ang gagawin niya. Ito, sa tingin ninyo, bias itong abogado na ito mula sa UP. Hindi mag-a-apply itong ruling, recent ruling ng Korte Suprema ng extradition dahil hindi naman pasok si Bato dyan.
dahil siya po ay isusurrender o posibleng isurrender o i-transfer lang po, ilipat ang kanyang kustodiya. Yan ang masakit. Yan ang pinupunto natin. Kaya nanganganib si Bato de la Rosa dyan. Pinakaban nyo na nga eh. Ngayon na, hindi na nga maramdaman eh. Nang isang araw lang eh. 2 days ago, bago malumabas yung balita na yan eh. Namigay pa yan ng relief eh. O ewan ko kung kasama siya doon sa namigay, no? Pero ngayon, di na maramdaman. Nasaan na ba si Bato? Finding Bato. Sa bagay may bagyo, no? Sabi niya, ang nagsasalita si Michael Tew, an assistant professor at the UP College of Law. Yan po yung sinasabi niya sa Inquirer. Basahin natin ha. It is an execution of a warrant of arrest issued by an international court, not a requesting state. Okay, dalawa ha. Let's qualify ha. Ito pong warrant of arrest ni Digong ay in-issue ng isang international court. Ito, parang bad finger yan. Baliktarin ko nga. Dalawa ko sa pin. Itong warrant of arrest ni Bato, in-issue po ng isang international court na hindi na kinakailangan dumaan sa extradition proceedings. Samantala, yung isa, nire-request ng isang party, ng isang bansa. At kapag galing yan sa isang bansa o isang party, may nag-request sa isang party, dyan po kinakailangan dumaan sa extradition proceedings. Ang pinupunto ni Torion, ang pinupunto nino pa to, yung mga abogadong dilis, Jimmy Bundok, hindi daw po pwedeng isurrender ulit ang terminal kidnapin si Bato gaya ng ginawa kay Digong nang hindi dumadaan sa extradition proceedings. Hindi daw po pwedeng gawin yan. Dahil kinidnap nyo na naman yan si Bato de la Rosa. Kinidnap nyo na naman yan. At hindi pwedeng mangyari yan. Huwag na natin hayaan mangyari yan. Yan ang panawagan nila sa taong bayan. Huwag na natin hayaan na mangyari ulit, umaulit yung nangyari kay Tatay Digong. Nagkakamali kayo. Kasi yung tinutukoy ninyo ay galing sa international court. Hindi galing sa isang requesting party o isang bansa. Therefore, hindi mag-a-apply ang extradition proceedings. Uy, sa pool. Ayan o, dyan kasi kayo makinig sa mga magagaling na abogado. Hindi yung mga bias. It's an execution of a warrant of arrest issued by an international court, not a requesting state. Requesting state ba ang ICC? Hindi naman estado yan eh. Hindi naman bansa ang ICC. It could be considered a possible surrender or some other concept of transfer or of custody under international law. Naku, sabi nila bakit kailangan nyo pag-cooperate dyan sa ICC? Hindi na nga tayo miyembro. Nasagot na po ng ICC yan. Diba? Question nyo na nga yan eh. May question na kayo ng jurisdiction ng ICC dyan sa kaso ni Digong. Nabasura. Ibig sabihin, walang effect yung argument ninyo. Nagko-cooperate ba tayo sa ICC? Hindi. Pero may pananagutan pa rin po tayo dahil yung krimen na iniimbestigahan nila nangyari while we were still a member of the ICC. Nasagot na yan. Ayaw nyo lang tanggapin yung katotohanan yan. Tew said the Rome Statute would still apply, pointing to the pre-trial chamber's ruling on the case of former President Rodrigo Duterte, which settled the issue of the ICC's jurisdiction over the Philippines. Yun yung sinasabi ko sa inyo. May ruling na dyan ang ICC. Kung kine-question nyo pa rin yan, yung jurisdiction ng ICC, mababasura at mababasura pa rin yan kahit ilang beses kayo mag-submit ng petition ninyo challenging the jurisdiction of the ICC, ibabasura at ibabasura pa rin yan dahil meron na nga silang ruling dyan kasi ginawa na yan ni Digong, nirequest na nila yan at nabasura na yan. Ano ba ang kaibahan ng kaso ni Bato de la Rosa kay Digong? Parehas lang naman sila dahil magkasabot naman sila dyan sa tukhang. O may bago ba dyan? May bagong circumstance ba dyan para i-apply ninyo o questionin na naman ninyo yung jurisdiction ng ICC? Wala pong bago. Parehas lang yan. It's just that nauna lang ang puno. O yan, sumusunod na po yung mga sanga. Di ba? Si Rocky kasi lagi niya pinapakinggan eh. Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that while the ICC may have issued an warrant of arrest for De La Rosa,
it has not yet been formally transmitted to the Philippines through the International Criminal Police Organization or the Interpol. Hindi ibig sabihin kasi na hindi pa dumarating, walang warrant of arrest. Kasi ang paniniwala nila, dahil wala pang dumarating, walang warrant of arrest. Paano kung na-traffic lang? Di ba? Paano kung na-delay lang? Paano kung na-nadjadyan at sinisikreto lang yan? Di ba? Paano kung ano lang ito, decoy lang? Di ba? Naiisip lang natin yan eh. Remember, nang si Duterte inaresto, nasaan yung mga pulis, ang katerbang pulis, nasaan? Nasa Davao. Yun pala, sa Manila aarestohin. Paano kung ganyan yung sitwasyon? Kung decoy lang pala yan? Uy, sumakay naman kayo. Di ba? Mga company bato dyan, sumakay naman kayo. No. Yan yung diskartehan nyo yan. Paano nyo lulusutan yan? Yan si bato dyan. Wala siyang kawala dyan. Kasi si Duterte nga na presidente ha. Dating presidente, napakulong yan. Ano pa? Kahit incumbent siya, kahit sitting senator siya, hindi siya exempted dyan. Aarestuhin at aarestuhin siya dyan. Kaya ang kailangan gawin ni Bato dyan, magtago na lang siya. Diba? Magtago na lang. Kasi kung hindi siya magtatago, susurrender niya sarili niya, mabubulok na siya dyan sa ICC, mabibigat yung kaso oh. Dahil inamin nila, may mga memo sila. May mga memorandum na inisyo ang Philippine National Police. Ano yung term nila ginamit dyan? Neutralize. May memo. Diba? Kaya nga, kinagat ng ICC yan. Sa tingin ninyo, kung sabi-sabi lang yan, yung tukhang na yan, kakagatin ba ng ICC yan? Hindi naman siguro eng-eng yung mga tao dyan sa ICC. Mga di-kalibre mga abogado ng jadyaan, tapos makikinig lang sila sa sabi-sabi. May pinagbatayan sila, may memorandum. Sa memo ng PNP, kung saan hepe si Bato de la Rosa, ginamit nila yung term na i-neutralize yan, tsugiin. Pero hindi nila inaamin na ang ibig sabihin ng neutralize, itsugiin yan. Doon pa rin sila sa idea na nanlaban. Pinaslang nila dahil nanlaban. Excuse me, 30,000 nanlaban? Lahat yun nanlaban? Nasa custody na ng PNP nanlaban? Nasa presinto na, nakakulong na nanlaban? Senior citizen, 70 years old, 75 years old, nanlaban? 3 years old, nanlaban? 18 years old, minor de edad, nag-aaral, nanlaban? Paano nanlaban yun? Malinaw na may krimen na naganap nung panahon ni Digong. At mismong si Digong umamin. Kaya siya nakakulong dyan. Tapos ngayon, linis kayo. Basa. Nasa business world ito. Government cooperation sought over alleged ICC warrant versus Senator Bato de la Rosa. Ito na, human rights group. Nagsasalita na. Ito pong human rights advocates and families of drug war victims urged the Marcos administration to cooperate with the International Criminal Court and surrender Senator Ronald Bato de la Rosa following reports that the International Tribunal had issued a warrant against him over the weekend. Biruin mo ha, ito grupo na ito ng mga biktima na wala silang matakbuhan ng panahon ni Digong. Nagmamakaawa, hinihimok ang gobyerno ni PBBM, Mr. President, isurrender nyo yan. Kailangan managot yan. In a statement on Sunday, ito pong Rise Up for Life and for the Rights, a network of families of mga natukhang nila at ang kanilang mga supporters said they have long awaited accountability for former officials involved in the Duterte administration's anti-drug campaign o itong tukhang. Long overdue na ito at dapat managot ang dapat managot. Walang pagtatakpan and makakaasa tayo ako. Very confident ako na once nandiyan na talaga yan, official na yung warrant of arrest na yan, natanggap na ng Interpol yan and verified na yan, natanggap na ng DILG na yan or whatsoever yan, isusurrender ng gobyerno si Bato. Malinaw na malinaw yan. Isusurrender ni PBBM yan si Bato dahil pananagutan natin yan. It is not an option. It is an obligation. Yan, mabigat yun ha. Hindi ito option para sa presidente o sa gobyerno ng Pilipinas, kundi ito ay isang obligasyon
na isurrender si Bato bilang ating commitment, bilang ating pananagutan sa Interpol. Dahil tinutulungan tayo ng Interpol, kailangan natin suklian yan. Due process. Nananawagan sila ng due process. So sige, kahit hindi nyo binigay yan sa mga biktima ninyo, yung due process na yan, ibibigay pa rin nyo sa inyo yan, yung due process na yan. Lalo na kung na-judge sa The Hague, sa the Netherlands. Mas lalong pinipreserve nila yan. Ina-uphold talaga nila ang due process dahil international community yan. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay kay Bato yung due process na yan. Diba? Chillax lang kayo. Dahil uphold yan. Ina-uphold nila yung due process na yan. Kung hindi man nabigay ni Bato yan sa napakaraming Pilipino sa kanyang tukhang, makukuha niya yung due process na yan dyan sa The Hague. Diba? Huwag kayong mag-alala dyan. Guaranteed po yan. Yung hinihingi yung due process, ibibigay po sa inyo yan. Chillax lang kayo. Diba? O siya, sige. Ano po ang inyong mga nais sabihin? Hindi ko makita si Bato lang. Nag-check ako sa kanyang Facebook page kung updated yan, kung nasaan man yan. Anyway, baka naghahanda ng kanyang legal team. Kasi last time, di ba, nag-turn off ng kanyang cellphone, hindi ba contact. Noong na-arresto si Digong. Ngayon, natin alam kung nasaan na ito. O siya, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. Nasa TikTok, subscribe din po kayo. At magkita-kita po tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.